Good morning! Andito na ako. Tuesday dito sa Amerika. So anyway, isa kong topic ngayon, second to the last, is embracing humility in difficult times. Okay. Sabi dito, life often presents challenges. Nahihirapan ako magsalita. Okay. Life often presents challenges that can easily lead us to pride and self-reliance. However, embracing humility during difficult times allows us to rely on God's strength rather than our own. In struggles, we must remember that we don't have to navigate through life's storms alone. Leaning into humility opens us to God's comfort and reminds us to seek support from our community, reinforcing unity through mutual care and love. Let's remind ourselves that our struggles can become opportunities to lean on God and grow in humility together. Ibig sabihin niyan, embracing humility. Alam niyo, nung nagka-problema din po ako, nung nasa PLDT pa ako, grabe, hindi ko alam pa paano ko bayaran ng utang ko. Talagang hindi na ako makautang sa PECA, ganun talagang, nagre-rely lang ako sa mga bagay-bagay na kailangan kong makuha. Pero, ito nga yung sinasabi dito, yung relying into yourself. Ito yung pride and self-reliance. So, nung time na yon na wala talaga akong, nagtatrabaho ko sa PLDT pero dahil sa dami kong utang, meron pang pag-ibig, may ano pa yung mainutangan ko. Yung PECA nga yan, yun namin, Telesco. Pag nakikita ko yun, magkano na lang ang aking natitira? Konti na lang. So, ako, paano ako na-struggle ako talaga. Yung sinasabi ko na, Job, the book of Job, talagang binasa ko yon. Talagang it humbled me. I came to the point na talagang I experienced humiliation, kung ano-ano talaga. So, nung time na yon, talagang hindi ko alam talaga, ayoko pumasok sa trabaho. At nag-sick leave ako talaga. Talagang hindi ko alam. So, ang ginawa ko talaga, nag-sick leave ako talaga. Binasa ko ang book of Job. Talaga nag-humble ako sa Lord. I really did pray na, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya itong problema kong to. Sabi ko. So, kasi yung nga lang, sabi, tanggalin mo ang pride mo. Huwag ka mag-sick ng yun. Yung pag sinabi ng Lord na huwag ka mag-sick, ibig sabihin, huwag ka mag-sick na uutang ka dahil yun ang magiging sagot sa problema mo. And all the more, pag umutang ka, nadadagdagan yun nga pagsisisi ko nung nasa PLDT ako eh. Actually malaking temptation kasi yan. Mabuti nga nagkaroon ng early retirement at nakakuha akong pera pambayad sa lahat ng utang ko. So, gano'n nga, na that made me more, nag-lean ako talaga sa Lord. Kaya yung Proverbs 3:5-6 naging favorite kong version, yung trust in the Lord with all your hearts and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Memorize ko by heart. So, yan ang naging ko eh. Tapos yung book of Job nga na talagang despite kinuha ng Lord lahat, alam mo yung problema ko, hindi ko hindi ako nagalit sa Lord, hindi ako sige Lord, kung gusto mo talagang ganito mangyari, siguro meron ka namang paalaan para ako'y makatawid dito sa problema ko. Okay. So, pagkatapos ng after that, may blessing dumating sa akin eh. Kaya, after, pumasok na ako, after isang linggo din ako hindi pumasok. Vacation leave. Imagine a vacation leave. Pag nag-vacation leave ka, dapat pumupunta ka sa yung bakasyon talaga. Wala. Bakasyon ko na sa, well, it's worth it. Kasi hindi isang linggo din yun. Siguro mga 3 days, 2 days lang. 2 days.
Kasi nag-dwell talaga ako, talaga nagdasal ako talagang hanggang sa nung Monday pumasok na ako, God answered my prayer. Talagang sabi ko talagang pero yun nasagot yung dalangin ko. Siyempre meron pa rin darating, pero tinuturuan ako ng Lord kung paano ako maging victorious and tinuturuan ako ng Lord mag-humble down. Diba sabi ko sa inyo, hambog nga ako. Tinuruan ako ng Lord paano mag-humble. So I humble myself na I just learned how to release. Parang sinasabing let go and let God, no? Pag talagang hindi na talaga kaya ng huwag tayo mag-iisip, talagang we just put our trust in the Lord na sa difficult times na yan, no? So, eto, i-share ko sa inyo mga Bible verses. Sa James 1, kababanggit lang to ng pastor ko last Sunday. James 1:2-3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Wala po kasi ako na nung araw. Impatient ako. Diyan ako naturuan ng Lord paano. Sa lahat ng mga trials na natatanggap ko, yung dumadaan sa akin, it's kind of like, it says, it teaches me how to be patient. Okay? Imagine, I pray 15 years for my God's best. So, God truly listened to my prayer. Kahit na matagal, it's worth it. So, 1 Peter 5:10 says, 1 Peter 5, verse 10, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Yeah. Marami pong restoration sa buhay ko. Kaya, nung na-born again tayo, hindi porket na-born again tayo, ganun na lang. Hindi. You got to be restored. Kasi, bago tayo nagpunta sa Lord, ang dami nating kasalanan. Ang dami nating pag-uugali na hindi gusto ng Panginoon. Minsan, dun niya tinatouch at tinuturuan tayo ng the way He wants us to be. Kaya yan, sabi ko, patience. Impatient talaga ako. Madali akong mainis, madali akong magalit. Talagang tinuruan talaga ako ng Lord mag-humble at maging patient. So, itong 1 Peter 5:10 is really a nice verse na. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Yes, ginawa niya akong strong, firm and steadfast. So kung ano man ang problema ko ngayon, dahil alam ko, nakita ko na-prove ko na kasi na mabait ang Panginoon and He answers prayers. So pag nagkaroon ako problema, gaya ng pag nakikita kong maliit na yung aking funds, Lord, ganon. Tapos kahapon may blessing ako. Parang ganon. Talagang i-enjoy nyo. Pero you have to still undergo such thing as restoration. Okay? Tanggapin nyo. God is so good. He will chisel you to the person He wants you to be. Talagang tatanggalin talaga yung mga natin. Pero masakit. Pero maganda. Ang after yung pag mangyari, maganda at the end, maganda siya. Psalms 37 verse 11 says, but the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. That's Psalms 37 verse 11. But the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Tahimik yata ibig sabihin ng meek, no? Nako. The meek. Yeah, alam ko the meek is tahimik yan eh. Matthew, nakahasan na rin. Ay. And the meek. Ay, meek. Para makasiguro, ayokong magkamali. Ayun, humble, patient, quiet.
Meek is an adjective that describes someone who is humbly patient, quiet, and not willing to argue or express opinions in forceful way. Yeah. So sabi dito, but the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Matthew 11 verse 28 says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Truly, totoo yan. Isa yan sa mga Bible verses ko pag ako nagpe-pray. I come to the Lord dahil alam niya weary and burdened na burden ako, and I just ask for God's peace and rest. Psalms 147 verse 3 says, "He heals the brokenhearted and binds up their wounds." Psalms 147 verse 3. Totoo yan. Many times po ako na broken heart. Marami. Hindi doesn't mean na pag broken hearted ka, yung puso, it's about love life. No. Yung broken heart na talagang nagkasala ka, talagang may mga pagkakataon talaga sa buhay mo hindi maganda. Yun, siyempre broken heart ka, di ba? So sabi ng Lord that He heals the brokenhearted. He heals. Truly, He heals the brokenhearted. He heals my soul. Kasi broken din ako sa soul ko. Kaya po ako na born again noon dahil noon namatay yung daddy ko, I was really, really thirsty. I was really, really broken. And then, here, dahil sa Kanya, gagawa ng paraan ng Lord na na gaya nga nun, biglang yung picture ng kaibigan ko ang nag-flash sa ko. So, tinawagan ko kung pwede ako umattend sa kanilang church. So, from there on, nag-church, doon ang pinakamasaya kong buhay. July 1, 1980, na born again ako. Yun ang pinakamasayang yung when you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord, yun ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. So anyway, I hope guys na naintindihan nyo at nakapulot na naman po kayo ng konting messages dito at 13 minutes na kasi. Yung embracing humility in trials. Okay? So, kaya kayo pag embracing humility in difficult times. Yun. Just throw away your pride. Throw away whatever I know you're strong. You can do things according, pero if you let God do His way, mas maganda pa sa mga plano mo. Okay? So anyway, always remember, God loves you and I love you guys. Babush!